ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Tuloy na natin yan, kapatid na Mel. Pero may pagkakataon na sinasabi po niya, sila man, meron silang Halina templo at atin ang mas panoorin. malaki pa sa Agneta Coliseum. Dahil pakita na rin natin, kalahating bilyon daw eh. Opo, Kaya ngayon nakarinig, hindi nakatiis eh. Tumawag eh. Kasi pinakita nila, hindi nakalagay doon convention center kung talagang kinunan eh. Actually, that is registered as a multipurpose hall. As a convention center, hindi templo yon. Ayan, kaya ng pagkakamali ninyo eh, hindi templo yun eh. Dahil kung yun eh templo, ayan ang dating daan, convention center. Hindi naman mo po pwedeng ipakita, hindi mo naman pwedeng gamitin yung templo sa iba't ibang mga functions no? Dyan, nagagamit yan sa iba't ibang functions, kapatid na Danny? Opo, minsan Ginagamit yan ng mga kabataan pagka meron silang meet, no? May National Youth Convention, merong mga National Couples Convention, merong mga sports activities na nagaganap dyan sa convention center na yan. At actually, meron tayong yung mga programa ng eskwela dun sa tabi. Pag hindi sila magkakasya dun sa kanila, ginaganap yan. Hindi templo yan. Minamalisyahan lang nila. Kaya mahirap dito. Para bang tayo lapastangan doon sa lugar na sa templo, kapatid na Joseph. Na hindi kagaya nila raw na hindi sila lapastangan sa kanilang mga Mataas daw ang paggalang nila sa kanilang mga bahay, sa kanilang kapilya. For your information, hindi templo yan, kapatid. Yan ay convention center. Next, kapatid na Mel. Hindi mahapayang gatang yan eh. Yan eh, lagi nang pagka meron sa Iglesia ni Cristo, meron din siya. Gusto kita pa. Hindi naman natin masyado nang pinapansin yun. Talaga meron mga taong gano'n ang hilig. Kung doon siya liligaya, bakit naman natin sasagkaan? Pagka meron daw sa ako raw, si Mr. Soriano raw, hindi mahapayang gatang. Yan eh laging pagka meron sa Iglesia ni Cristo, gusto ko raw meron din ako. Hindi totoo yan. Meron kayong Santa Cena na umaga, ay wala ako niyan eh. May abulo yan kayo sa Santa Cena, wala kami yan. Opo. O meron kayong Webis na abulo yan, wala kami yan. Sa kanila may Meron sigarilyo, kayong wala lagak tayo. sa kapilya, wala kami yan. May wig ka, wala rin ako yan. Hindi totoo yan sinasabi mo, kabularan. Ulitin mo nga yung party na yan. Paratang na mali yan kabularan Kasi mahilig talaga kayo sa chismis, ano? Ewan ko, paano... Hindi raw ako mahapayang gatang. Lahat daw lang meron sila. Gusto ko meron din ako. Wala nga tayong marami. Tinan mo nga kami. Sige, andyan na? Sige, game. Alam mo naman yan si Mr. Soriano, hindi mahapayang gatang yan eh. Yan eh, lagi nang pagka meron sa Iglesia ni Cristo, meron din siya. Gusto kita pa. Hindi naman natin masyado nang pinapansin yun. Talaga meron mga tao. Hindi raw masyado pinapansin. Nga sabi mo hindi mahapayang gatang ako Pagka meron kayo, gusto nyo, meron din ako. Wala. Paano ma-justify mo Ginoong Bularan yang pag mayroon kayo, gusto natin, meron din. Tayo, may live tayo, ikaw wala.
May live audience tayo, ikaw ay wala. May live phone call tayo, ikaw ay wala. Siya nga itong nakigaya eh. May SBN 21 tayo, naki-SBN 21 din siya. Hindi kasi siya pinanonood dun sa stasyon niya. Paano mangyayari? Ay, nako wala naman talaga kung hindi lang niya susundan dating daan, marami bang manonood sa kanya? Wala eh. Oo nga. Wala eh. Wala man sa rating yung programa nila eh. Others yun eh. wala sa rating. Kabilang doon sa others ba yun? Kaya sila lumagay dito, madadamay kasi sila sa rating ng SBN 21 ngayon. Wala naman makaka-deny na tumaas ang rating ng SBN 21. Ay, yun pa ang isang pagkakaiba. Nagre-rate kami, kayo walang-wala. Paano tayo nagkapareho nun? Siya itong nakikiano eh, di ba? O, may dating daan tayo, nakitamang daan siya. O, tayo. Kabularan talaga. Tayo walang tik-tik sa kanilang samahan at hindi ka makakapasok doon. Sila'y meron. At paano tayo nagkapareho nun? Kaya yun eh, mga paratang lang yan, kabularan. Sa'yo nga bumabalik yun eh. O, di ba? O, meron pa dyan, kapatid na Mel. Hinahanapan tayo ng circular na si Nicolas Perez ay itiniwalag sa Iglesia ni Cristo. Walang dahilan eh para maglabas pa tayo ng circular eh. Bakit? Hindi naman niya tatanggapin eh. Ang Yan ang impertinente katwiran. Impertinente yan. Kasi pinaratangan mo si Kabanda Perez kaya natiwalag, mandaraya eh. Opo. Sabi mo, nagalungkat kayo sa records. Sino nandun sa kanilang sinabi, no? At tinignan daw sa records, nakita raw si Nicolas Perez nandaya, no? Kaya tiniwalag. Kaya, impertinenting sabihin mo na walang dahilan para ilitaw mo. Ikaw ang nag-volunteer niyan sa usapan eh. Na meron kayo nakita records eh. O ikaw nag-volunteer, nasa yung burden of proof para patunayan totoo sinasabi mo. Not only for our sake, or palagay mo, hindi na kami kasama, for the sake of the listeners. Para makumbinsi mo silang hindi ka nga sinungaling. Di ilabas mo yung record, kapatid, kabularan, ano? Pakita. Huwag mo sabihin, walang dahilan para may dahilan dahil ikaw ang nag-umpisa niyan. Di ba, kapatid na Yasser? Tama yan. Next. Pero, ang isa sa mga inihayag nito, kinokontra ni Mr. Soriano ang kanyang mga naunang pahayag. Tutol siya dati sa pagtatayo po ng templo, kapilya o gusaling sambahan. Eh hanggang ngayon. Wala naman tayong sinasabing bawal magtayo ng kapilya. Opo. Ano? Ang sinasabi natin, yung magtatayo ka ng kapilya, kukubain mo yung membro sa utang. Di ba? Yun ang mali. Pupuhunanan mo, pagkatapos Tapos pauutang mo sa miyembro. Pauutang mo sa miyembro, sisingilin mo ngayon. At pahuhulugan mo. Pahulugan mo ng Habang buhay. Habang buhay. Yon ang ating tutol doon. It is not compulsory. Yung pagtatayo ng kapilya, hindi compulsory yon. Had it been compulsory or had it been a commandment, dapat nagtayo ng kapilya mga apostol. Pero hindi eh. Ang dahilan, sabi nila, dahil daw nasa Roman Empire sila, sakop daw ng Roman Empire ang Jerusalem. Ano pong relasyon? Ngayon, ang ibig nila sabihin, kaya hindi raw pwede magtayo ng kapilya ron dahil sakop na Roman Empire. Mali niyan. Misinformed ka, kabularan. Bakit po? Wala namang batas ang Roman Empire na huwag ka magtatayo ng kapilya. Di ba? Oo nga. Di ba? Wala namang batas na eh. Ang katunayan, yung mga Greek people may mga templo ni Diana. Nagtayo sila nung isang dambana na kanilang dinidedicate sa isang Diyos na hindi kilala. Nakakapagtayo sila nung gusto. Pero mga apostol hindi nagpatayo dahil alam nilang malapit na ang wakas sa kanilang panahon. Alam nilang magkakagera sa Jerusalem. Masisira lang yung kanilang ipapatayo. Kaya hindi na sila nagpatayo. Yun, kabularan. Magkaroon ka naman ng konting sense of history. Pag-aralan mo ang history of Roman Empire kung may ipinagbawal silang magtayo ng kapilya. Pag napag-aralan mo at nakita mo, okay. Diba? Ibig sabihin lamang po niyan, wala na naman sa issue si kabularan. Wala sa issue. Pero tuloy natin, kapatid na Kanginong utos yung kanyang sinunod. Opo, dahil may pahayag po siyang walang utos sa ating panahon na magtayo ng templo. At hinayang na hinayang siya sa malaking halaga na ginugugol ng Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. kanino raw utos ang sinunod ko?
sabi ko raw, wala namang utos na magpatayo ng templo. Kanino raw utos yung sinunod ko nang ako'y magpatayo ng templo sa Palit, Pampanga, no? Kapatid na nagtatanong si Cabularan, sagutin natin. Ano po ang tugon? Utos ng pangangailangan yun. Paano po yun? Di ba merong law of supply and demand? Meron ngang isang naiinis na raw dahil napakataas presyo. Bakit may taas-taas ng presyo niyan? Kasi sir, it is being dictated by the law of supply and demand. Sabi raw nung presidente, amend that law. Pwede ba? Hindi mo naman pwedeng inmiendahan yung law of supply and demand. Nasa ano yun nasa sa pangangailangan O kanino raw utos yung sinunod ko para ipatayo ko yung templo sa templo raw Yun inuulit natin, hindi templo yung convention center yung kapatid na Dani. Kanino raw utos ang sinunod ko nung ipatayo natin yung templo o yung convention center sa Palit, Pampanga. Hindi templo yun convention center. Yun utos ng ng pangangailangan Di ba? Alam mo ang Diyos, meron naman siyang provision sa Biblia, ang kusa Hindi naman lahat dapat iutos sa iyo Kaya lang, wag mo naman gagawing utos yung hindi naman talaga utos at kusa. Di ba? Opo. 1:19, pakinggan nyo. Ito po'y nasa Isayas 1:19. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kaya ako na tayo nagpatayo ron dahil kusa Kusa ko, nakita ko ang pangangailangan. Ganito kasi, no? Pumupunta yung mga tao dun sa Pampanga linggo-linggo. Nagkakatipon tayo ron. Siguro, merong mga 6,000 hanggang 7,000 tao. Nung bandang huli, parami ng tao. Naisip ko, saan ko kaya ako ilalagay itong mga tao? May nag-suggest sa akin. Doon tayo sa Luneta. Paano ka ako kung umulan? Blessing ka. Ano ka, Mike Velarde? Parang mong ginaya yung grupo ni Almeida at saka ni Velarde na kumukolekta ng pera sa tao, hindi nag-iisip ng amenities para dun sa mga taong kinukolektahan. Kaya ako unang-una ko inisip nung araw, makapagpundar ako ng mga uupuan dahil ayoko naman ng nakatayo kagaya ng miyembro ni Almeida at ni na nakatayo dun sa Luneta. At para maupo aarkila ka ng silyan 35 pesos. Taas naman ka ako arkila nun. Kung magpa-arkila pala sila dun 35. Ganun ba? Kaya ako nagpundar ako ng silya. Saka nagpagawa ako ng kapirasong pagtitipunan. Dami ng dami. Umabot ng 5,000. Duktong. Umabot ng 7,000 yung taong pumupunta. Regular, dugtong na naman. Nung meron ng kulang 10,000, hindi naman kasya doon sa dati nating compound. Bago naman nangyari yon, meron naman ako isang kinuhang lupa para gawing kumplaisdaan para nga doon sa kabuhayan ng ating mga ampun doon sa orphanage, di ba, kapatid na Dani? Naisip ko, patambakan ko kaya ako yung plaisdaan at ilipat ko na itong ating pinagtitipunan, di na kasi nung mailipat at namatambakan yun nung una mga 10,000 yung dumadating naging 15,000, naging 20,000, umabot ng 25,000, umaabot hanggang 50,000 yung dumadating na tao. Kaya sabi ko, napipilitan kang duktungan at lakihan ng lakihan. Kaya ang sinunod ko, nagkusa akong ganon para mabigyan ko ng kaalwanan yung mga kapatid, na pag umulan, hindi mababasa. Pag umaraw, hindi nakabilad sa araw. Opo. Wala nga lang aircon pa. Pero dadating din siguro yung araw, ma-air condition din yun, kapatid nyo? Hinihingan ako ng 30 milyon sa air conditioning unit para ma-air condition yun Napakalaki pala naman ako, 30 milyon Wala naman akong ganong kalaking pera, kapatid nyo? Pero malaki talaga yon. At yun naman pinakwenta ko dun sa engineer. Talagang mas malaki siya sa
Araneta Coliseum, pagka pupunuin mo siya. Opo. Talaga naman puno. Nito lang nakaraang primero, punong-puno ng tao eh. Yung iba nga, hindi na nga rin sa loob mismo ng convention center, kapatid na Josel eh. Nasa parking lot na eh. Opo. Hindi na sila nakapunta dahil wala na silang malulugaran sa loob. Sa dami ng taong dumating. Kaya masasabi natin, Kabularan, hindi namin itinayo yung para pahirapan ng kapatid, o kaya obligahing magbayad at utang ng lokal, hindi ganon. Hindi kagaya sa inyo. Ayan, yan ang aming matapat na Yun ang issue po doon. Ngayon, pinatutunog nila na para bang sinasabi natin na hindi dapat talaga magtayo niyan. Ang tinututunan natin, magtatayo ka, huwag mong ipautang sa miyembro. Oo. At saka huwag mong gawing compulsory. Opo. Oo, dahil ang mga apostol walang compulsory requirement na magpatayo ng kapilya. In fact, nangungupahan lang sila ng bahay. At natatanda mo nung nagkakatipon yung mga unang Kristiyano sa panahon ni Pablo, nung mahulog si Eutico, nasa third floor sila eh. O yung ba Nasa templo, yung ba sambahan na gusaling pinatayo nung kagaya nung inyo, yun nasa third floor sila eh. Alam mo ba kahulugan ng third floor, kapatid na Dani? Opo, ikatlong palapag. Alam mo ba kahulugan nun? Ano po ba ang... Kung doon sa ibaba, pwede. Ba't naman lalagay ka sa third floor? Oo nga naman, masyadong... Paano yung may mga rayuma, di mahihirapan pumanik. Ang ibig sabihin nung, kaya nasa third floor sila, wala silang lugar sa first and second floors. Kaya sila napilitan pumunta sa third floor. At ang katunayan nga, niwala ng upuan. Bakit po naman natin... Kaya nga sa bintana na lang naupo si Eutico, nahulog tuloy nung makatulog eh, di ba? Hindi kaya mga apostol, hindi inobliga mga miyembro magtayo niyang magagarbong bahay-sambahan at the expense of members. Sasabihin nila, wala kang utang ang iglesia. Tama, yung pamamahala nyo walang utang, pero yung miyembro nyo nakabaon. Di ba? Pero ba, para magkakapilya ka, mangungutang kang 20 milyones sa sentral. Babayaran mo yun. Brother Eli, yung bang nung magkatipon po yung mga unang Kristiyano na yun, nasa third floor, sila San Pablo, sinasamahan ba sila ng Diyos? Bakit? Kasi itong paniwala ng Iglesia ni Cristo doon lang daw tumitira sa mga makabago yung... sa mga modern house of worship. Oo nga, yun nga sinasabi ko mali nga yung caption na nakalagay The Spirit of God dwells in modern houses House of of worship. Paano na? Ayan po. Because His Spirit dwells, we have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Lumalabas by implication para bang pag hindi modern Hindi titirahan ng Espiritu. hindi titirahan ng Espiritu ng Diyos. Kasama nila Espiritu ng Diyos doon. Kaya nga nung mahulog Si Eutico nabuhay. Oo. Lokal yan, kapatid na Marcos, kung kilala mo. Yan daw po yan ang lokal ng San Francisco del Monte. Bagay, modern yan. Dahil yan tamo naman, konkreto talagang... Nananahan daw dyan ang Espiritu ng Diyos. Opo. Pero totoo kaya yun? Mali sila dyan kay San Pablo Bakit po? Pakita mo naman yung 17:24 ng gawa sa screen, kapatid na Willie. Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kita mo, hindi raw tumatahan dyan. Sabi naman nila, tumatahan daw dyan. May ano po kaya yung nakatahan sa kapilya nila, Brother Eli, kung hindi ang Diyos? Tiyak na tiyak natin, hindi tumatahan doon ang Espiritu ng Diyos. Opo. Gaya ng sinasabi nila. Siguro, iba-ibang Espiritu nandun. Ay, nako. Mas paniniwalaan na ng taong bayan, paniniwalaan na po natin yung nasa Biblia na hindi tatahan dyan. Oo. Kesa yung sinasabi nila sa pasugo, na tumatahan naman dyan sa mga templo. Ngayon, alam ko, ang e-ergo dyan ni Kabularan, bakit yung inyo? Wala naman tayong claim na tumatahan doon sa ating convention center Baka yun ang uunahan sa atin ni Kabularan. Oo, naku, wala tayong claim kahit minsan noon.
At pagka hindi natin claim, di dapat iparatang Oo, sa atin. yun Kaya nga nun, po. bakit daw tayo paggagamit ng magandang balita Biblia? Ginagamit daw natin. Ba't pag sila na pinupunta sa natin? Eh kasi, sabi mo ang Katoliko at Protestante sa demonyo, sali ng Katoliko at Protestante yun. Ba't mo gagamitin? Ikaw may sabi na yun sa demonyo. Eh kami, hindi naman namin sinasabi sa demonyo yung mga yun eh. Di, pwede namin gamitin. Nakaw, kabularan niyang palusot mo. Nako po. Ano ba ito? Kaya medyo mabigat-bigat ang dapat liwanagin na sa mga kababayan ng grupo ni Kabularan and Company. Ano, kapatid na Josel? Bigat-bigat to. Basahin mo nga ito, kapatid, na leksyon sa pagtatayo ng bahay-sambahan, Sa number 2. sa ministerial ethics and charge procedures ng Iglesia ni Cristo. Number 2. Number 2, ang mga dapat ipagmalasakit. Letter A, magkaroon ng aktibong abuluyan ukol sa lupa at kapilya at makapaglagak ng natitipon sa sentral. Kaya, saan mo ngayon mababasa sa Bagong Tipan? Magkaroon ng aktibong abuluyan para ukol sa lupa at kapilya. Ang abuluyan sa Biblia para sa mga banal. Hindi para sa mga lupa at kapilya. Kapilya. Di ba? Opo. Basahin natin. Unang Korintyo 16. Ganito po sinasabi sa 16 at 1. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Para saan yung ambagan? Para po sa mga banal. Hindi para sa lupa at kapilya. Diyan sa kanila, ang sabi. Ito turo nila. Sa ikatutupad nito'y kailangan... Umpisa mo uli. Umpisahan po natin sa letter A. Magkaroon ng aktibong abuluyan ukol sa lupa at kapilya at makapaglagak ng natitipon sa sentral. Sa ikatutupad nito'y kailangan ang masipag na pagtuturo sa iglesia mula pa sa pagdodoktrina at sa mga pagsamba. Letter B. Ito maganda eh. Lipulin at palitan ng maayos na sambahan ang mga pagsambay sa bahay o sa barong-barong na kapilya, pawid at kogon. Lipulin, Lipulin. Kaya Talaga mga mahilig talaga manlipon. Talagang ang nila dapat modern. Oo. Modern house of worship. Dahil kung pawid lamang at At kogon, kugo, hindi maganda. Hindi tatahan ang espiritu ng Diyos nila. maselan. at yan pala talagang turo nila. Alam mo, kailangan daw aktibong ituro yan. Hindi lamang sa mga kundi mula pa sa pagdodoktrina hanggang sa mga pagsamba. Kaya ikaw, kapatid na Dani, halimbawa, padudoktrinahan ka ni Kabularan, tuturuan ka na nung kagad ng paglalagak sa kapilya. Hindi pwede mawala yan dahil baka mamaya naanib kayo, makakaligtaan mo magbigay para sa kapilya eh. Nilipulin pala yung mga kapilya. Hindi ba nililip? Pwede ba dapat balipulin yung kapilya? Lumilitaw yung pinag-umpisahan ni Felix Manalo na kanilang puno na maliit na dako ng pagkakatipon ay dapat ding lipulin. Yung kayang espiritu yung sinasabi nilang nandun, nalipol din kaya. Kabularan kayo. Ayan. Pero yan ang hindi nyo naman pwedeng itanggi. Talagang yung mga kapilya nyo na yan, kaya natatayo yan, ipinauutang nyo talaga sa miyembro. At para ang miyembro, mapilitan, kapatid na Dani, na magbigay ng magbigay para dyan, dahil utang nga yan. Ayan, maliwanag ang pagtuturo nila. Talaga kumbaga sa aktibo. Massive nilang expensive ang kanilang pagtuturo dyan. Para nga naman ng miyembro, sige, bigay para sa kapilya. Dahil kailangang lipulin. Pero isa lang ang kapansin-pansin ko nga yan tungkol dyan sa kapilya, Bakit pag panahon ng, yung kumbagay, panahon ng yung mga disaster, yung baha, yung mga ganon, sunog, ba't hindi man lang magawa yun na parang kumbagay isang shelter na para pansamantalang tuluyan ng mga tao na miyembro din naman nila. Halimbawa, yung mga tagapayatas, ang lapit-lapit mga miyembro nila, ba't hindi nyo nalang patuloyin doon sa inyong mga kapilya, Kung yan ay sa tao din naman pala, utang naman nila yan, dapat magamit nila. Hindi lamang sa panahon ng sila kanilang pagsamba sana.
Ayan. Kaya nga lang at hindi nila gagamitin yun dahil meron sila daw talagang mataas na paggalang sa mga kapilya. Ay, Kapatidad. Mataas ang presyo niyan eh. Paano kung masira yan? Baka Ayun mamaya nga. magkaroon ng damage yan. Masisingil mo ba yung ano? Hindi mo na masisingil. Yun ang ano doon. Kaya dito po mapapansin natin, tama yung sinabi ni San Pablo na hindi tatahan dyan eh. Ngayon, baka ibabalik nyo sa amin, wala po kaming claim na dun sa convention center namin, dun sa structure na yun, ano, tumatahan ng Diyos doon, ang Espiritu ng Diyos doon. Baka ibabalik mo kabularan, hindi kagaya ng linya ng pag-iisip mo ang paniniwala namin. Wala to. At ako raw lulan-lula, kapatid na Josel, at hinayang na hinayang daw ako doon sa ginagastos, ano? Minalagyan niya ng mali siya lahat, eh, no? Wala naman tayong ganung paniniwala, kapatid na Josel. Pagdating sa Diyos, hindi ako nang hinayang, eh. Nagbibigay tayo ng Biblia, hindi ko pinanghihinayangan yung perang nagugugol, eh. Na pinagpagurang ko pa, no? Mismo. Ay, ang alam kong nararamdaman nyo doon, awang-awa tayo doon sa mga tao na paggawa ng paggawa, hirap na hirap sa kaabulo dahil inuobliga naman Alam talaga. mo, kapatid na Dani, sila ang nangihinayang. Kung bakit? Bakit? Pupuhunanan nila. Hindi naman nila pababayaan yung pinuhunan nila, hindi babalik sa kanila eh. Ay nangihinayang sila sa bawat bibitawan nilang halaga. Kailangan ito, isauli ng miyembro, kailangan magbigay para sa kapilya. Yun ang kayo nangihinayang, hindi si Brother Eli. Para paratangan mo yung kabularan. Nako, Meron sila rito palang susunod maganda, kapatid na Joseph. Are you ready? Tutol na tutol si Mr. Soriano dyan sa pagtatayo ng bahay-sambahan. Pero sasagutin muna natin, kapatid na John, kapatid na rin yung sinasabi niya na ang mga apostol ay hindi nagpatayo ng templo kahit isa. Nakakaawa yun. Bakit po? yung sinabi niyang yun, nakakaawa. Bakit kapatid po? na, hindi niya naiintindihan kasi yung kasaysayan ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano. Paano po silang makapagpapatayo ng kapilya? Kalaban sila ng pamahalaan nun. Oh, Roman Empire ho yun. Kalaban sila ng Roman Empire. Kaya- Katulad lang ho yan ng halimbawa ngayon. May mga bansa Oo. na bawal yung Christian religion. Meron kasing state religion eh. Opo. Yung meron talagang religion yung gobyerno. Tulad po ng Saudi Arabia. Oo. Kung tayo magtatayo ng kapilya dyan, Pupugutan tayo ng ulo. Kaya ako yan. Mabilis para sa AS4 yan. Mabuti kung sila Mr. Soriano magtatayo dyan ng kapilya, no? Maraming ulo yan si Mr. Soriano dahil sa nung araw ko pa malibit marinig na ipapupugot niya raw yung kanyang ulo, kapatid na Ayun, Rene. Pag kami Pero napatunayan. paano raw magtatayo ng kapilya ang mga apostol? Ay kalaban sila ng pamahalaan noon. Ang sagot ni Ramil, oo, Roman Empire ho yun. Kalaban sila ng Roman Empire. Ano? Tingnan mo, yan misinformasyon Aba, bakit po? Mali yan Hindi kalaban ng Roman Empire ang Kristiyano noon. They are subjects of the Roman Empire. Napapasakop sila, hindi sila lumalaban. Basahin natin, kapatid na Willie. Unang Pedro 3. 12. Ganito po sinasabi sa 2 at 13 ng unang Pedro. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya, sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama, at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Utos sa kanila, pasakop, di ba? Opo. Lalaban ba sila sa gobyerno noon? Hindi po. Baka ang Iglesia ni Cristo, pwede. Pero ang mga unang Kristiyano, hindi lalaban sa gobyerno. Miski nga yung taga-Roma, inutusan ni Pablo ng ganito Pakinggan nyo. Roma 13 at 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Dito po maliwanag ang sinabi, Brad Eli, na yun pong mga Kristiyano sa Roma ng una, inutusan pa nga po magpasakop. Oo. Yan. Kaya para sabihin ni Caramel,
Roman Empire kaho yun. Kalaban sila na Roman Empire. Paano naging kalaban yun? Abay, pinararatangan Hindi nga lumalaban yung mga Kristiyano eh. kundi bagkus napapasakop. Abay, pinaratangan kayo, Brother Eli, ni Ginoong Bularan, na yan daw, yan ikay kakulangan sa kaalaman ng sitwasyon noong panahon yun. Ay, nako. Sila nga ang walang kaalaman sa sitwasyon noon. Bara-bara ka kasi Kabularan eh. Paano ngayon ito? Laban ba sila o sila'y subject na sumunod doon sa batas na pinairal ng panahong yaon? Stan nga nila kalaban eh. O, paano eh? Bakit iniaaral ni Pablo yun kung ganun? At saka si Kristo man, hindi naman itinuro ni Kristo lumaban yung kanyang mga alagad sa gobyerno eh. Apo. Ang sabi nga niya, ibigay niya kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Di ba? Matibay. At kaya kung babasahin mo itong istorya nitong Roman Empire, eto, basahin ko. In the eastern part of the Roman Empire, Rome often left the government of areas that had not yet been fully Hellenized in the hands of native rulers. Tama? Kaya nga yung mga eskriba, mga pariseo, mga pinunong saserdote at saka mga pangulong yung chief priest, ano ba sa Tagalog yun? Dakilang saserdote. O mga dakilang saserdote, yung subject nila yung tao, pinababayaan sila ng Roman Empire. Ha? Kaya pagkaroon lang magkakaroon ng conflict with the rule of the Roman Empire, saka lang nila sinasampa sa gobyerno ng pamamahala ng Roman Empire. Pero ang sabi, in the hands of native rulers, the rulers of these areas were client kings who held this title of king only by Rome's permission. Herod the Great and the latter Herods Matthew ruled Palestine as client kings. They were free to rule the internal affairs of their country as they saw fit, but they could not pursue any foreign policy. They were expected to maintain order and security on the frontiers, protect the trade routes, and pay taxes to Rome. Ayan. Kaya alam mo, hindi naman nakikialam ang Roman Empire sa internal affairs ng country na kanilang nasasakop. Kaya para sabihin, bawal doon ang magtayo ng kapilya, wala kang maipapakitang utos ng Imperyo Romano na hindi sila pwedeng magpatayo ng kapilya. Hindi nga lang sila ambisyosong kagaya nyo. Hindi ba gano'n? Nako, abay, teka muna, para bang, paano ngayon naman nila ngayon mabibigyan ng kaukulang justification? Tapos ang tinulad pa yung sa Saudi Arabia raw, pag nagpatayo ka raw ng kapilya ron, pupugutan ka raw ng ulo. Paano yung Islam yun? Hindi naman Islam yung Roman Empire eh. Di ba? Kaya, ngayon, pupugutan daw ng ulo. Mabuti raw kung ako pupugutan ng ulo dahil marami raw akong ulo. Bakit Kabularan? Ikaw ba? Iisa lang ba ulo mo? Pahiya-hiya ka pag iisa lang ang ulo mo. Diba? Ay, putol. Ay, nako. Ako, maniwala ka ito mga pinagsasabing ito ni Kabularan na niya kayang tindigan. Kabularan. Marami raw akong ulo. Ba't kapintasan ko ba yung marami akong ulo? Ikaw ba? Isa lang ba ulo mo? Hindi ba? Saka po para naisip ko mo, Brother Eli, bakit pag pinangangatwiranan ninyo noon yung inyong kapilya yun nga kayo may templo sa Jerusalem di po ba, Brother Eli, yung templo na yun halos inabot din naman yata ng pamamahalang Romano? Oo. Yun nga po. Kaya kung totoo yung sinasabi nila na bawal magtayo ng kapilya, dapat pinag-ibaan ng Roman Empire yun. Pero hindi pinakialaman yun. Kaya, ikaw kapat Kabularan, misinformed ka lang tungkol sa misinformed kaya talaga Sige, tuloy natin, kapatid na. Yung termino Pagka doon sa pangalan ng kanyang iglesia, ito, basta wala ditong saligan ang natusuhay. Kaya ito ang tama. Kaya pagka siya ang gagamit nito, tama. Pagka tayo ang gagamit, mali. Talaga? Anong klase? Ate na mo, Kabularan.
Kabularan, naawa ko sa'yo, no? Ine-emphasize mo pa naman, ano? Opo. Ako daw, gusto ko raw saligan. Kaya raw inalis ko yung suhay. Kasi itong regular na Biblia, nakalagay dito, suhay. Opo. Nasa English ng King James Version, the pillar and ground of the truth. Therefore, hindi suhay yun. Pinag-aralan ko, hindi nga pala suhay. Ground meron ba namang ground na suhay? Nung mabasa ko sa Bibliang Latin, kasi nung wala akong masyadong maraming matatandang Biblia, no? Ang pinakamatandang alam kong Biblia, yung Latin Bible. Nabasa ko, columna et firmamentum veritatis. Yung ground, firmamentum, pareho. Sabi ko, pareho. Ang ginawa ko, naghanap ako ngayon ng ng Tagalog translation nung Latin Vulgate. Nakabili naman ako. Alam mo kung saan ko nabili? Saan po? Sa SM. Ba? Sa SM. Alam mo kung saan ko nabili? Saan po sa SM? Doon sa SM City, may St. Paul's publication dyan Nang basahin ko sa 3:15, saligan talaga nakasulat. Ayun. Ngayon, nung makabili na ako, may nagbigay sa akin ng Biblia, matanda na palang salin yung ng Tagalog yung saligan. Kaya, hindi yung maganda, hindi totoo yung sinasabi ni Kabularan na doon ko raw kinukuha sa magandang balita Biblia. Kabularan, misinformed ka. Ito yung pinagkukunan ko, itong sali ni Abriol na pinirmahan ni Cardinal Sin na galing sa Vulgata Latina at pinirmahan ni Cardinal Santos na unang-unang Cardinal Pilipino. Dito ko nabasa yung saligan, hindi sa magandang balita Biblia. Tanyo, pag sila raw ang gagamit, mali. Pag ako raw ang gagamit, tama. Talaga. Pakinggan niya, nakalagay dito, saligan talaga Hindi po ito magandang balita. Ito yung authorized Catholic version. Hindi yung kagaya nung magandang balita, Catholic and Protestant versions yan Ito, sa Catholic version lang ito. Sinusulat ko ang mga bagay na ito sa pag-asang makararating agad ako sa iyo. Sakaling ako'y maantala, nalalaman mo kung paano dapat kumilos sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. Ayun. Ang totoo, ito unang-una pa ito kaysa sa magandang balita Biblia. Saligan talaga nakasulat. Kaya para sabihin ni Kabularan na tuso raw ako dahil pag siya gagamit ng magandang balita, pinupula ko. Paano hindi ko pupunayin? Sabi mo, ang Katoliko at Protestante dapat itakwil. Pagkatapos yung ginawa nilang Biblia, inaangkin mo naman. Ayaw mo namang itakwil. Di inconsistent kayo, no? Hindi kayo tapat sa sinasabi nyo. Dapat itakwil ang Katoliko at Protestante dahil sa demonyo. Nung magsalin ng Biblia, yung salin na sa demonyo, kinuha mo. At ginawa mong batayan ng iyong pagpapatong ng kamay sa ulo. Kung wala pa nga yung salin na yun, wala ka pang batayan ng patong ng kamay sa ulo Dahil matagal na nilang ginagawa, wala pa yung salin na yun. Mabuti pa yung mga born again naman. Bakit po ba? Kasi yung patong ng kamay, kahit saan pwedeng ipatong. Oo. Di ba? Tama. Kaya nga na-imagine ko kung masakit kaang yung balikat, patong mo yung kamay mo sa balikat, patong mo sa liig, patong mo sa ulo, patong mo sa dibdib ko, masakit ang puso mo. Ngayon, sabi nung isang born again, yung isang kamay nyo ipahawak nyo sa television screen. At yung isang kamay nyo, ihawak nyo dun sa lugar na may sakit. May almoranas yung tao. Ma-imagine mo kung ano itsura nung sa harap ng TV. Yung kanyang isang kamay nasa TV, yung isa nasa almoranas. Di ba? Kaya sabi ko, matindi rin itong mga born again. Kala nyo nakaligtas na kayo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, mas mabuti-buti naman ang mga born again. Kahit saan pwede ipatong. Si Kabularan, pagpapatungan, ulo lang. Ulo agad. Oo. Di ba? At
kung hindi pa doon sa magandang balita Bibliang isinali ng Katoliko at Protestante, wala pa siyang batayan. Opo. At kung hindi pa doon sa kay Angel, hindi pa niya malalaman na yung 9:2 ng Daniel, yun ang pagkabihag sa Babylonia. Langopya sila Karen Anong batayan nyo dyan sa pagpapatong ng kamay na nakaluhod yung pinapatungan ng kamay at sa ulo pinapatong? Anong batayan? Wala eh. Wala pang magandang balita Biblia nung ginagawa na nila yan eh. Oo, wala pa magandang balita Biblia. Kaya yan, ginawa nila ng kapangahasan. Opo. At kaya masasabi natin, Kabularan, misinformed ka, hindi ko kinuha yan sa hindi ko kinuha yan sa Magandang balita Biblia. Sa Vulgata Latina ko kinuha yan. At yun ang po yata ikinonsulta nyo naman doon sa mga mas sinauna pang mga saling. Oo, bukod dito, tinignan ko yung salin sa Griego. Ang nakalagay sa Griego, Hedrayuma. Ang ibig pong sabihin Ang ibig sabihin ng Hedrayuma ay ito, Hedrayuma, sabi rito, from a derivative of 1476. Ang kahulugan ng 1476 ay Hedrayos. From a derivative of Hezomai, to sit. Ayan. Ibig sabihin, yung pinanggalingan salitang Hedrayuma ay galing sa Hezomai. Na yun namang Hezomai, ang kahulugan ay to sit or to rest. Foundation talaga ang kahulugan ng Hedrayuma. Hindi po pwedeng ito'y pakahulugan na nasuhay. Ayon. Kaya ang sabi, Hedrayuma from a derivative of 1476, it can be a support or a basis or ground. Pero kung titignan mo dun sa root word ng Hedrayuma na ang kahulugan naman ang sinabi naman ni Hedrayos, derivative naman ito ng Hezomai, to sit, sedentary, to rest. Ibig sabihin nun to sit to rest di ba? To settle, halimbawa, ganon, ano? Ang mga kahulugan yung Hedrayuma ng mas Ground. matibay na ang kahulugan nun ay foundation o ground. Yan. Saligan. Tamang-tama sa Tagalog na saligan. Yun ang dapat mapansin dyan. Pero hindi ko sa magandang balita Ang mahirap naman kay Kabularan ay pag hindi siya conforme. Ito naman ang dare natin Kailan ba lumabas yung magandang balita Biblia? 1975. 1975. Ito naman ang dare natin kay Kabularan. Nauna itong Vulgata Latina. Opo. Di tutulan mo naman na tama ay suhay at mali yung saligan. Yun lang naman ang ating masasabi dyan. Pero yung ginagamit mo pagpapatong ng kamay sa ulo at pinaluluhod pa, wala yun. Oo. Pero may sagot daw sila dyan, kapatid ng Danny, Brother Eli, sumagot si Kabularan daw dyan eh. Anong sagot? Sila, kapatid na Mel? Ano ang bata mo na yung pagluhod noong inoordinahan sa harap ng nag-oordina sa kanya ay pagsamba? Para po sa kanya, pagka lumuhod, ibig sabihin nun, sumamba. Aba, paano kung si Mr. Soriano merong hinahanap doon sa ilalim ng kanyang kama? Opo. At lumuhod po siya. At lumuhod siya, ibig ba sabihin Sumamba sa kama. sumasamba ka sa kama? At tinan mong katangahan niyang halimbawa na yan. Pagka raw pagluhod, hindi raw kahulugan pagsamba. Paano ka? Pagka lumuhod ka, may hinahanap ka sa kama. Ano bang gano'n ba kalaki ang kama mo? Na paggagalap ka sa ilalim, luluhod ka. Nakaluhod ka. Aba, lalabas, unano ka. Kasi kung luluhod ka, ang hinahanap mo yung nasa ilalim ng kama, kasing laki kita, halimbawa, o kasing laki man lang ni kapatid na Joseph. Abe, pagka naghahanap ka sa kama, hindi ka luluhod. Opo, tutuwad o Tutuwad dadapa. ka. Opo. O dadapa ka. Pero luluhod, hindi. Kablaran. Tinan mo nga, halimbawa lang, napupuntusan ka. Tapos sasabihin mo, hindi ko ginagamit ang isip ko. Baliktad ang isip ko. Totally damaged. Slightly used. Yan ang isip ko. Mga lata ng bagoong na walang laman itong kausap mo. Ikaw yata yung sa'yo yata nagaganap yung mga pinagsasabi mo di ba? Tama po. Bumabalik sa'yo Isipin mo may hahanapin ka sa kama, luluhod ka. Meron pa naman, maliban na lang, kaya ka luluhod, wala kang hahanapin sa kama. Baka may gagawin ka, meron nando sa may ibabaw na.
Nakaluhod ka pala, Lara. Kabularang ka. Natatawa yung mga tao rito sa studio dahil sa'yo. Malaki kang Abay, biro mo. malaki kang katuwaan. Oo nga po eh. Kasi kung ang kama mo, irregular na kama, kung may hahanapin ka, hindi ka luluhod. Yuyuko ka o dadapa ka. Eh, lalo na yung kama ngayon na nauusoy, dalawang magkapatong yung Ay, wala na halos Halos space wala yun. nang Opo. especially talaga sisilip ka na rin sa ilalim. Hindi ka pwedeng lumod at di mo makikita. Maliban na lang meron kang gagawin doon sa ibabaw. Eh, pakita nga natin, kapatid na Mel, yung nakaluhod kung... yan ang itsura ng nakaluhod. Eh, tingnan nga natin kung makakakita ng tao yan sa ilalim ng kama. O yan, nakikita po natin. Eh, pag ganyan naman ang kama ni Kabularan, hanggang dibdib na yung kama mo. Maghahagdan ito pakyat ng kama, kapatid na Jodel. Kaya nga, Bulara, yung mga pati halimbawa niyo, lagi kayo silat no? Palang inibaro sa mga morning glory ninyo yung mga halimbawa ninyo. Lagi kayong wala sa Hindi baliktad talaga isip. Ang tawag sa amin yan, hindi halimbawa yan eh. Ano? Halimbaboy. Kalaban tasa. Puro kayo sala pagdating sa... Abay, Alam mo, for delikadesa, kapatid na Diyos. Opo. Ako kasi, nag-practice ako nung religious delikadesa kung sila sinasabi nila, meron silang respeto doon sa kanilang templo, no? Literal yung kanilang ginagawa, Ako, mas nire-respeto ko yung kapatid dahil yun ang templo ng Diyos na buhay. Diba? Opo. Basahin natin sa unang Korinto 3. 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya ako, mas malaki respeto ko dun sa templo ng Diyos talaga. Yung kapatid, nire-respeto ko yun Yun ang isa sa akin, religious delikadesa. Ay hindi yung templong gawa ng kamay ang pinag-ukulan ko ng malaking respeto. Bagaman hindi ko nilalapastangan yun, nire-respeto ko rin. Ang katunayan nga, pinaggugulang ko ng milyon-milyong salapi yun, yung mga pinagtitipunan ng kapatid. Actually, miski yung pinagtitipunan dito sa Quezon City, hindi man atin yun, pero yun nakuha ko dahil sa goodwill na 2 million pesos. Para lang makuha ko yung lugar, nagbigay ako ng goodwill 2 million, cash. Ang ibig ko sabihin, meron ako respeto ron, pero ang mas mahalaga respeto ko nandun sa tao na naglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, yun daw ang templo ng Diyos. Ngayon, ang ibig ko sabihin dito, pagdating naman dyan sa pagluhod, ang delikadesa ko dyan, kapatid na dad, kahit anong ginagawa ko, hindi ako luluhod. Malibang ako'y sumasambat na nanalangin sa Diyos. Bakit naman po, Brother? Kahit na halimbawa, sabihin mo, nung minsan merong nagpapaturok sa akin ng injection, para siyang unano di kailangan yumuko ako, kumuha ako ng silya at naupo ako para wag lang akong lumuhod. Nakita ko kasi yung ibang kasamahan ko na naglalagay kami ng bakuna. Pagka maliit at bata, lumuluhod yung nurse. Ako, sabi ko dun sa kapatid, huwag kang luluhod. Ano man ang ginagawa mo, pag luluhod ka, ang tuhod ginagamit pagluhod sa Diyos at kay Kristo. Hindi na dapat gamitin yan sa ibang paraan. Siya pala, pag maghahanap sa kama, lumuluhod din. Na ibig ko sabihin, ang delikadesa ko, hindi ko iniluluhod ang tuhod ko sa iba. Wala akong ibang pinagluluhuran niya. Dalawa lang ang pagkakataong niluluhod ko yung akin tuhod. Yung naalala ko kasi sa Jesus Miracle Crusade. Maraming niluluhuran. Gabi noon. At nagigigil pa si Kabularan dito, kapatid na Josel. Ano ang batayan mo? Ano ang batayan mo? Wala sa modulation si Kabularan pag nagigigil
ano daw ang batayan natin na yung pagluhod ay pagsamba. Pagsamba. Ang tanong natin nga sa iyo, wag mo sa amin ibalik. Ang tinatanong namin sa iyo, ano ang batayan mo na ang ordinasyon ay kailangan paluhurin sa harap ng tao at patungan ng kamay sa ulo? Binasa ng Leon. Ang batayan daw, ayusan daw. Para bang pagka naupo, hindi nakaayusan. Oo, yun nga po. Tanong nga naman dyan, kung kaayusan pala yung nakaluhod, bakit kung manalangin naman kayo, nakatayo? Di walang kaayusan. Yun ang logic niya eh. Oo nga po. Di ba ang logic ni Kabularan? Pagka lumalangoy, isda. Kaya nung lumangoy si Bladani, isda. Pala sila. Abay, parang ganito ang basa ko niyan, kapatid na Josel, kapatid na Willie, ano? Oo. Bakit pagdating sa pakikipag-usap sa Diyos, nakatayo? At sa harap ng inyong tagapamahala, nakaluhod? Ang tanong natin anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Bakit pagka sa harap ni KRD, dapat na lumuhod? Nakaluhod. Ang sabi naman ni KRD, alam mo kung ano? Ano po? Ito ay mga pangunahing aral na sinasampalatayan na Iglesia ni Cristo. Eranio G. Manalo, siya ang gumawa nito. Sa page 116, sa pagsamba, ang topic, isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ng kapulungan. Sino man sa mga nakakasiwa ng pagsamba at ang nangunguna, tumayo kayo ng maayos at pumikit sa panahon ng pananalangin. Kaya pala hindi mo makikita lumuluhod ang Iglesia ni Cristo sa pagsamba sa pananalangin. Alam mo bakit? Bakit po? Ang utos ni KRD, tumayo kayo. Di ba? Pakita mo ito. Meron ka naman ito, kapatid na Mel? Ito, sabi tumayo kayo. Samantalang, bakit pagsarap ni KRD, pinapaluhod ninyo ang tao? Yun ang tinututulan natin. Hindi naman yun, dinala lang nila doon sa pagpapatong ng kamay sa balikat at sa ulo. Pero ang talagang issue natin dyan, yung pagluhod sa ordinasyon. Ano? Eto, pakinggan nyo ito. Isama ninyo, eto, mga kababayan, no? Okay na ba sa ganyan? Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin na kapag nananalangin ang kapulungan, kapag nananalangin ng kapulungan, sino man sa mga nangangasiwa ng pagsamba ang mangunguna, tumayo kayo. Ayun. Tumayo kayo ng maayos at pumikit sa panahon ng pananalangin. Kaya hindi ka makakakita sila'y nakaluhod dahil ang utos ng kanilang tagapangasiwa ay si Ranyo G. Manalo nito ang utos ng kanilang tagapangasiwa tumayo kayo. Kaya parating mananalangin itong tatlo, walang instansyang na sila lumuhod. Nung misa sagutin tayo sila daw lumuluhod din sa bahay, etc. etc. Pero wala tayong makitang instansya na sa telebisyon at sa pagsamba nila na sila'y nakaluhod. Kaya pala ganun, iputos po talagang tumayo. Ayun. Direktiba naman pala ni KRD yan Kaya nga, pagkasasamba ka sa Diyos, tatayo ka lang Pero maitanong ko po, yun ang sinautos niya. Pagsasamba ka sa Diyos, ay tatayo ka. Pero pagka-ordinahan ka ni KRD, luluhod ka sa harap niyan. Bakit daw? Dahil yun daw ang kaayusan. Sa mga kapatid, pag nananalangin sila, walang kaayusan. Wala, kasi ang utos ni KRD, tayo! yan ang napakaliwanag dyan, Kabularan. Dapat pag sa harap naman ni KRD, luhod. Pero, Brother Eli, matanong ko lang po, may utos po ba ang Panginoong Jesucristo na sa panahon ng pagsambay dapat tumayo sa pananalangin? Walang utos na gano'n. Pwede kang tumayo pero sa pananalangin. Pero yung utos mo, may okasyon na pwede kang tumayo. Pero, ang sabi ni Kristo sa mga Kristiyano, huwag kayong sa pananalangin, huwag kayong gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig nilang manalangin ng patayo. Kaya para ipakita mo sumusunod ka kay Kristo, mas uugaliin mo ang manalangin ng nakaluhod kesa doon sa ugali na mapagpaimbabaw na iniibig nila. They love to pray standing. Kaya tayo lumuluhod tayo.
para wag tayong maatangan ng ganon. Although, pwede naman tayong manalangin paminsan-minsan ng patayo. Halimbawa, yung luluhuran mo hindi maayos, maraming graba o kaya maraming tinik, paano ka luluhod? Tatayo ka na lang. Opo. Diba? Pero, sa pagsamba, ay karaniwan lumuluhod tayo. Sa pagkakatipon sa pagsamba. Yun. Meron pa, kapatid na Mel? Ano naman pantas ka, sabi mo. Lahat ba ng pagluhod ay pagsamba? Yung pagluhod noong inuordinahan sa harap ng nag-uordina sa kanya, hindi pagsamba. Kung itatanong mo, ano yon? Bahagi yun ng kaayusan. Hindi naman natin iniinsulto si Mr. Soriano. Hindi kasi nakakaintindi naman niya ng kaayusan Hindi raw ako nakakaintindi ng kaayusan. Tanggapin ko na yung katwiran mo. Na kaya mo pinaluhod yung inuordinahan, bahagi yun ng kaayusan. Opo. Ha? Bakit kayo pagka sumasambat na nanalangin sa Diyos ay nakatayo? Ha? Hindi wala kayo sa kaayusan. Ayaw nila ng kaayusan pag sumasamba. Kaya alam mo, hindi ka takatakal si Kristo'y tao at si Manalo'y anghel Yun nga po ang Hindi ka parang... takatakal. Kasi pagka sa Diyos ka at kay Kristo haharap, tatayo ka lang. Tayo lang. Pero pagka kay KRD, luluhod ka eh. Hindi ka takataka yung araw. Sa bagay, sa nalaman ko kay kapatid na Tama na ron, tumuloy tayo. Oo nga naman. Ayan sila kung manalangin. Ayan, nakatayo. Tayo. Tayo! Sa harap ng Diyos yan na nanalangin, ha? Opo. Ngayon, pagka kay KRD, sa kaayusan, luluhod. Ayan ang kaayusan nila. Kay Kristo, ang kaayusan, sabi ni Kristo, huwag kayong gaya ng mapagpaimbabaw pagka kayo nagsisidalangin. Na ang kanilang ginagawa, gusto nila, laging iniibig nilang manalangin ng patayo. Ayun. Sa bagay si Kristo naman kasi tao Ayan naman ay sir Tuloy natin, kapatid na Mel. Sapagkat kung uunawain natin yung nasa Mateo 6:9, kamukha ng pagkaunawa ni Mr. Soriano kontra dyan sa binasa mo. Sapagkat ang sabi ni Kristo doon sa Mateo 6:9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Kaya ano konklusyon ni Mr. Soriano? Nasa langit, wala sa lupa. Sapagkat kung nasa lupa pa, hindi na nasasabing ang Ama ay nasa langit. Paano ito? Logic yun. Ito, halimbawa. Logic yan. Pag sinabing nasa langit, ibig sabihin nun, logically, wala sa lupa. Hindi ba? Opo. Yun ang simple logic When you are in heaven, wala ka sa lupa. Hindi ba? Tama. Ang ibig sabihin nun. Bakit? Kasi logically, pag sinabi mong God is everywhere, hindi mo na dapat i-emphasize that He is in heaven. Di ba? No need of emphasizing that God is in heaven if really He is everywhere. It will be illogical for you to emphasize and to pray, Our Father who is art in heaven, when in fact He is everywhere or omnipresent. Lalabas, wala namang sentido si Kristo nan pagka ikaw ang paniniwalaan ko. Si Kristo hindi naman pwedeng mawala ng sentido. Ikaw, nawala na nga si Kristo lagi namang may sentido Opo. Kaya niya sinabi, Ama namin, nasa langit ka. Kasi alam ni Kristo talagang nasa langit ang Ama. Di ba? Tama po yun. Ang katunayang alam niyang nasa langit, nung kausapin niya, tumingala siya. Ewan ko naman sabihin, nandito pala sa lupa'y titingala pa si Jesus. Di ba? Tingnan natin. Tumingala siya. Ito po'y nasa Juan 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Ano ang sabi? Nakikipag-usap si Kristo sa Ama, tumingala sa langit kung talagang God is everywhere at naririto rin sa lupa, no need na tumingala pa. Yun ang logic Alam mo, ang good thinking is accompanied by logic. Para sabihin mo, God is everywhere. Di ikaw kabularan ng opya sa Katoliko. Oo nga. Dahil ang Katoliko may unang paniniwala na God is everywhere. Kaso ang Katoliko rin naman ang nananalangin at who art in heaven. Ang Amay nasa langit. O ngayon,
may sinabi riyan si Panosilio eh. Paano itong talatang ito? Halimbawa, Mateo 5:34-35. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag niyong ipanugpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Pero pumanggit dito na ang luklukan ay naroon sa langit, ang Diyos. Ang lupa, tungtungan ng kanyang mga paa. Ang Diyos, tuntungan niya itong lupa. Opo, ng kanyang mga paa. Oo. Tapos yun namang langit, Ay, yun naman ang kanyang luklukan ng kalwalhatian. Opo. O paano ngayon sasabihin na pag ang Diyos ay nasa langit, eh wala sa lupa? Ay, yung paa niya, kung halimbawa, ililiteralin natin yan. Oo. Ano? Hindi Tsaka, Mali! Kabularan! Tinan mo raw, para patunayan nila God is everywhere. Alam mo, ginawa nila sa Diyos? Ano pong ginawa? Nakaupo sa langit. Opo. Tapos, Pagkahaba-haba nung paa na sa lupa. Hindi naintindihan. Huwag niyo ikang ipaunong paa ang langit sapagkat siyang luklukan niya. opo. Luklukan niya yun eh. That is the seat of His power, yung langit. Ano? Opo. Pero kung ako ang gagawin, ang tatanungin pa, gusto mo, medyo anuhin pa natin sila Kabulara, pag-isipin? Sige nga po. Luklukan naman ng Diyos yung langit eh. Hindi naman yun ang kanyang tirahan eh. Nako, iba pa ba yun? Luklukan niya yun eh. Di ba kaya nga sabi ko, asan ang Diyos bago nilalang ang langit at lupa? O edi may langit ngayon. Opo. Luklukan niya yun. Huwag mong panunumpa, luklukan niya yun. O inaman lupa, huwag mo rin ipanunumpa. Hindi naman tuntungan ng kanyang payan. Huwag mo naman sabihin habang nakalukluk siya o nakatungtong siya rito. Hindi ganon. Yun halimbawa, meron sa meron yung mga batang maliliit para makaabot doon sa lamesa, may tuntungan. Huwag mo naman sabihin nung kumakain na yung bata ay nakatungtong pa sa tuntungan. Yung tuntungan, tinutuntungan yon na hindi naman laging nananatiling nakatungtong. Kung ikaw ba'y mahihiga, nakatungtong ka pa rin doon. Hindi pag sinabing tuntungan, nakapirmi na yung paa mo ron. Hindi ganun. Kung meron kang logic, Kung wala, kung meron kang common sense, kung wala naman, kung wala naman, ang gagawin mo, ang Diyos nakaupo sa langit, ang lupa, pagkahaba-haba ng paa, nakatuntong sa lupa. Ganun ang ibig din na sabihin eh. Kaya God is everywhere eh. Opo. O ngayon, ang lalabas niyan, mali pa rin. bakit naman? Tanong mo sa akin, ba't hindi mali? Paano naging mali po yan? Sundan mo yung logic nila eh. Nakaupo pala sa langit, nakatungtong ang paa sa lupa, hindi rin totoong God is everywhere. Bakit? Bakit po? Ang nasa lupa'y paa lang eh. Kayo Kabularan. Kayo naman, Kabularan. Yung salitang tuntungan doon, hindi naman ibig sabihin yung paa ng Diyos nandito ang nakaupo rin nakatapak dito sa lupa. Yung tuntungan ng paa, ibig sabihin, the earth is under His feet. Subject to His feet. Wala tayong kakwenta-kwenta. Ang ibig sabihin, itong lupang ito tuntungan lang ito ng Diyos Di ba? Footstool. Footstool. Di ba footstool yung nasa English? Pakibasa mo nga. Ito po sabi, nor by the earth, for it is His footstool. Okay na mo, footstool. Di ba? Hindi tirahan yun, footstool. Pag sinabing footstool, ang mga malalaking ang mga hari, yung mga dakilang tao, may footstool yan. Pag sabihin ng footstool, mababang kalagayan yun. Ayun. Medyo nakapulo dyan si Kabularan. Mag-iisip yun niya yun. Pero para sabihin mo, God is everywhere because of that. Hindi batayan yung kapatid na Joseph. Kami, dyan lamang mga kababayan, no? Siyempre, kami, lagi ho namang, kagaya ng inyong inaasahan, sasagot sa inyong mga tanong. Kahit yung mga sinasabi ni Kabularan, hindi pwedeng hindi ho natin liwanagin sa ating programa dahilan sa ang kanilang mga paratang huy mabibigat at ang kanilang mga paratang ay hindi naman natin pwedeng basta lamang iwan sa ere ng ganon. Para bang pagka tumahimik na tayo, parang tinatanggap mo na yung kanilang sinasabi na hindi naman ho pwede kagaya ng sinabi lang nila kanina. Inulit lang naman nila pero ito'y nasagot na rin ho naman. Last week ito
na si Brother Eli daw ay nangopya lamang kay Mary Baker Tama, Eddy. maalala ko yung pangungopia na yan. Oo. Nabasa ko ito, buti binigyan ako. Nagbigay sa akin dating Iglesia ni Cristo, si kapatid na Sani Escoto. Ano po ang... Binigay niya sa akin itong libro na sinulat ni Dr. Milanio Gabriel, isang dating Iglesia ni Cristo rin. At yung salitang kinopya, marami pala rito sinasabi si Mr. Gabriel na kopya eh. Ang sabi niya, ikaw na bumasa. Ito po'y nasa pahina 49. Ang sabi dito, mga awit ng INK, mga kinopya lamang sa imnaryo ng mga tunay na Kristiyano. Basahin mo yung content. Ang content po'y ganito. Kung sa isang pagkakataon ay makadalo sa pagsambang Kristiyano ang isang miyembro ng INK, ay mamumulagat siya na hindi naiiba ang mga himig ng mga inaawit. At sa maraming beses ay pati mensahe ng awit sa mga awit ng INK sa kanilang pagsamba. Hindi dapat na magtaka ang mga kaanib ng INK sapagkat ang mga awit sa INK ay kinuha lamang sa iba't ibang himnal ng mga Kristiyano. Subalit kung titignan ng isang miyembro ng INK ang himnaryo ng INK, ay halos sa ibaba ng bawat awit ay naroroon ang pangalan ni Pilar Manalo Danao na nagbibigay ng maling akala na siya ang may akda ng mga awit at mga himig. Kung hindi sa Diyos ang mga himno ng mga Kristiyano, bakit nila ito gagayahin o kokopyahin? At sa dahilang hindi na inuunawa o sinisiyasat ang kinokopya, kaya pati na ang tatlong persona sa iisang Diyos, yun pong sa doksolohya, ay nakopya. Kahit sa awit ay pinahahayag talaga ng Diyos ang tunay niyang kapangyarihan at kasyangaan. Purihin ang Panginoon. Makokopya pala rin itong mga to, ha? Pati nga raw yung tatlong persona, sabi ni Gabriel. Nakopya rin tuloy. Nakopya. Hindi lang yun. Hindi lang yung kapatid na Joseph. Meron pa po ba? Tuloy pa natin sa 20. Ito po, sa 20 naman, ang title po ay Kinopya ng INK, ang paraan ng pagbabautismo. Ba? Sa kanya pong content, ang isang artikulo ng Pasugo na pinamagatang Asan yung isa The pala? Baptism Prerequisite for Becoming Christ's Disciples ay nagsasaad ng ganito: to become a disciple of Christ, one must be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi lang ginagawa nila, kinopya rin nila. Kinopya rin po eh. Alin pa isang kinopya. Ang sabi ni Gabriel yan, hindi tayo may sabi niya. Doon sa kabila. Sa 21. Ano ang ibig sabihin ng... Dito po tayo. Kinopya din ng INK ang pagbabasbas. Ayan. Ang pagbabasbas na ito ay hinango sa 2 Korinto 13:14. Mahigpit na pinabubulaanan ng INK ang malinaw na pahayag ng Biblia tungkol sa tatlong persona sa kadyosan. O yung pong close in parenthesis, Trinity. Kung sila ang tatanungin, iisa lang daw ang persona ng Diyos at iyon ay ang Ama. Wala na siyang kasama. Ito ba kaya ay totoong paniniwalaan ng INK? Hindi ba may pagkakataon na binabanggit ng Biblia ang pangalan ng Ama at dito ay isinasama rin ang Anak at ang Espiritu Santo? Kung ganoon, sa anong katwiran iisa ang Ama sa kadyosan? Bukod sa pagbabautismo, ang buong tapang na ginagamit ng INK sa kabila ng pagkakabanggit sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay kinopya rin ng INK ang pagbabasbas ng mga Kristiyano. Puro copy. Puro kopya ito. Ayan, ang sabi ng isang dating ministro ng INC, Opo. si Dr. Milanio Gabriel. Ibig sabihin, kung merong mas makatotohanang makapagsasabi ng isang bagay, Opo. yung nanggaling mismo dun sa loob. Actually, hindi naman ito hindi naman ito hearsay dahil marami siya ritong ginagamit ng mga batayan. Yun nga lang kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo dun sa kanilang mga ulat tungkol sa kanilang mga miyembro, Opo. Naririto ito sa aklat ni Milanio Gabriel.
magkakakontra sila sa pasugo eh. Yung nakalagay po dyan. Nung taong 1949, ang sabi ng pasugo, Agosto 1954, page 5 and 6, sila raw ay 4 na milyon. Opo. Noong 1949. Opo. Tapos nung 1950 naman, isang taon pagkatapos na sabihin nilang sila ay 4 na milyon, Opo. sa pasugo naman ng December 1955, sa page 35 and 36, sila raw ay 2 milyon. Nabawasan pa. Nabawasan pa. After a year, yung 4 naging 2 milyon. Opo. Tapos, sa pasugo naman ng 1951, nung Hulyo 1951, page 24, ang sabi rito sa libro ni Mr. Gabriel, ay 2 milyon. So, makati, hindi nadagdagan, ano? Opo. Ngayon, sa pasugo nung Hulyo 1964, sa page 23, noon daw 1955, sila ay 1 milyon. Ano ba yan? Nabawasan pa. Bumaba na naman ng Opo. 1 milyon. Ngayon, noong taong 1961, Opo. doon naman sa Manila Times, October 30, 1961 issue, sinasabi naman na sila raw ay 4 na milyon. Kaya dito lang sa kanilang tala ng kaanib, hindi na mapapagkatiwalaan si Kabularan. Yan nga ho lumalabas dyan. Magkakaiba, oh. Opo. 49, 4 million na sila. Noong 1950, naging 2 milyon. Aba, noong 1955, naging 1 milyon na lang. Opo. Ang tanong nga ni Milanio Gabriel dito sa footnote, marami kayang umalis? Ayun. Yun nga, kasi bakit nga biglang ganun? Biglang from 4? Di ko kaya natin walag yun? Pero alam mo, no? Alam mo, sa actual tally, Opo. dito din sa aklat ni Milanio Gabriel, sila pala meron tinatawag na serial number ng bawat division. Ang serial number corresponding to the number of members. Opo. Kung titingnan mo, ano, ang serial number ng Abra is 1,563. Ang Benguet ay 4,131. Ang Cagayan ay 5,907. Ang Ilocos Norte 6,693. Ito'y as of 1979, ano? Opo. Na kung titingnan mo lahat, Manila, Batangas, Cavite, Laguna, etc. hanggang sa Mindanao, sa Sultan Kudarat. Ang grand total is 508,350. 508,000 Sa Makati, dito sa kanilang serial number na sinasabi, as of 1979, kapatid na Josel, mahigit lang silang kalahating milyon. Ba? Mientras yata tumatagal eh, palit na palit yung ulat nila. Ayun, kaya masasabi natin ay maraming kung iisa-isay natin ito, ay sa bagay ayoko namang mag-rely dito in fairness, kasi hindi ko naman trabaho ito eh. Opo. Ang mabuti, sagutin na lang natin yung kanilang Sinabi mga niya. akusasyon sa atin dahil 3 araw na naipon, kapatid na Josel. Opo, brother. Kung nakahanda na yung ating technician, let us start the ball rolling. Pakinggan nyo, mga kababayan, ang kanilang mga sinasabi, sasagutin natin accordingly pagkatapos ng kanilang sinabi. Yun. Oo, doon sa talata, doon May sa binabanggit. Jeremiah, sa SD6, may binabanggit na Dating totoo, landas. dating landas ang pagkakabanggit doon eh. Opo. Hindi natin kinu-question yun eh. Tama yun eh. Yung programa nila, Oo, sinasabi nating maling daan. Naalala ko, tuloy, kapatid na rin eh, doon sa ating unang pagtatanghal, ay nagpalakpakan kagad sila. Noong may mabanggit akong iglesia ng Diyos na may kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Opo. Pero ang liwanag nung sinabi ko Opo. na na hindi sa tunay na iglesia ng Diyos may kaugnayan itong si Eliseo Soriano at ang kanyang mga kasama. Opo. Pagka pag-uusapan tunay na iglesia ng Diyos, iba ito. Opo. Doon sa iglesia ng Diyos na lumitaw sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan na itinatag naman ni Ginoong Perez. Nicolas Perez. Nabanggit din po natin yung ukol sa Iglesia ng Kapatid Diyos. na technician, mababawi mo pa ba yun? Tinanggap mo may iglesia, may tunay na iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus na nakaugnay sa Diyos at kay Kristo. Yun ang fact doon. Hindi totoo na sinasabi namin kailanman na kami yung tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo. Wala tayong tape na maipapakita sila
that we are claiming to be the true Church of God in Christ Jesus. In fact, our registration with the Securities and Exchange Commission ay nakalagay doon, we are members of the Church of God in Christ Jesus. Yun ang nasa Rehistro natin. Hindi tayo nagke-claim na tayo yung tunay na nandoon sa Na iglesia ng Diyos. iglesia sa Biblia, no? Opo. Tayo umugnay sa tunay. Opo. Ngayon, ang ginagawa nito si Kabularan, inamin niya sa kanyang broadcast na sana kung nandyan yun, mas maganda eh. Ang tunay na iglesia ng Diyos daw kay Kristo Jesus. Ayan po, i-play natin. Yun daw ang may kaugnayan kay sa Diyos at kay Kristo. At least, napatunayan natin, meron talagang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kinikilala Yun ang ni punto Mr. ron. Kabularan, wala ka nang magagawa. Inamin mo na yan eh. Mababawi mo pa ba yan? Ngayon, tungkol dun sa ang dating daan. Ang nakalagay daw dun ay ang dating daan daw, ang nakalagay daw ay ang dating landas. Opo. Sige, mabuti, play muna natin yon bago ako pumunta ron sa ang dating daan. Roll. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi yung iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia ang kanilang kinaaaniban, kapatid na Rabil at kapatid na Rene, ay hindi po yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na iglesia ng Diyos Hindi naman yung lulumboy ang sinasabi niya eh. Opo. Noon ang sabi niya, yung tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Mababawi mo pa ba yan, Kabularan? Tinanggap mo na. Alam mo, ang isdang gutom sa bibig na huhuli. Malaki gutom ni Kabularan, ha? Kasi alam mo, sabi niya, minsan nagsabi sila, ang isda ay ka sa bibig na huli. Ako dadagdagan ko yun. Ano po? Yung isdang gutom sa bibig na huli. Kasi pag hindi ka naman gutom, hindi ka mahuli sa bibig. Kahit lahat ng pain ilagay sa Hindi mo kakagatin. bundat ka, kakagat ka ba ron? Hindi. Pero siya, nahuli siya sa bibig na ang sinasabi nila, wala raw iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Biblia. Ngayon, sinasabi niya, may tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. At yun Ang tutol niya lang, hindi tayo yun. Magkakampi tayo diyang Kabularan. Dahil hindi naman kami talaga yun. Kaanib kami ron. Wala naman tayong... Ngayon, ito naman sinasabi niya kanina, bunabawi niya, lulumboy na. Nung una, wala naman siyang sinabing lulumboy Play. may kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Pero ang liwaliwanag nung sinabi ko na na hindi sa tunay na iglesia ng Diyos may kaugnayan itong si Eliseo Soriano at ang kanyang mga kasama. Pagka pag-uusapan tunay na iglesia ng Diyos, iba ito. Doon sa iglesia ng Diyos na lumitaw sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan na itinatag naman ni Ginoong Perez. Nabanggit din po natin yung ukol sa iglesia na pagka nakapag-engkanto na, kahit tumuka ng tumuka ang ahas, wala Hindi natatalab. Hindi natatalab. Wala nang tatalab diyang Kabularan. Wala ka naman binanggit na lulumboy nun Ang sinasabi mo noon, ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nasa Biblia. At conforme kami diyan magkakampi tayo, Kabularan. Ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nasa Biblia. Yung iglesia ni Kristong itinatag ni Manalo sa Pilipinas, yun ang wala sa Biblia. Yun yan. Tsaka ba din? Dahil, pakinggan nyo hindi naman kasi yan ang galing sa Diyos yung iglesia ni Kristo Alam nyo kung sino nagtatag niyan. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.